bakit yung ang reklamo, bakit yung mga pondo sa flagship projects ng presidente nawawala pa? Bakit nangyayari yun? Ba't hindi nababantayan sa BICAM? Hindi ba kawalang hiyaan talaga yung pangyayaring ganyan? Dati kasi, yung panahon ng tatay ko, hinihiwalay yung long-term project. Okay. Para magkaroon tayong ng magagandang flood control, magagandang highway. Nabubuo yan, hindi naman yan pwedeng tapusin sa loob ng isang taon. Samantalang yung timeline ng budget, isang taon lang. Ano naman matatapos mo sa isang taon? Mga farm to pocket road. Naku, ayan na tayo. Dapat yung mga long term, talagang multi-year, talagang bigyan yan ng tuloy-tuloy. Wag ginaganyan, chinachap-chap pati yung sa Pangulo. Wala man respeto. Inalagay sa unprogrammed. Last minute, nakita ko sila last year. Hindi ako pumirma ng budget last year. Kasi nagwawala na ako. Nakita ko na, blanco lahat. Tapos yung mga flagship project, ano naman ipapakita? 3 taon na, wala pang malalaking project. Kasi nga, tinastas yung bilyon-bilyon na para sa flagship. Yung iba nun, foreign assisted, utang. So, nagbabayad tayo ng handling o holding fee yung para i-reserve yung pera para sa atin. May bayad yun. Kapag hindi natin binigay yung counterpart, nako, nawawaldas lang yun. Sino ba mga nagmaniobra ng budget? Ewan ko, pinagtanggal-tanggal lahat ng FAPs ng Foreign Assisted Project, linagay sa unprogrammed. Paano magiging unprogrammed? Mag-aantay ka ng savings. Pero ang balita sa Department of Budget, magbayad ka ng 5 to 10%, pwedeng i-release ang unprogrammed kahit walang savings. Wow. Very magical. Mukhang may alam ka sa DBM, Senator Amy. Talaga bulok talaga yung sistema mula DBM hanggang DPWH. Lahat yan may gulo.